So, yung ano natin, yung bleeder natin sa kabila, naka-open siya ng konti para dire-diretso yung ano, yung pagbaba ng ating coolant. Ayan, makikita niyo yung pagsasalin natin dito. Dire-diretso lang siya, ayan. So, ayan, makikita natin na parang may bumubula. What's up mga ka-Phantom? So ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-change coolant sa ating Sniper 155. By the way, yung ating gagamitin na coolant, itong Delo coolant. So ito yung madalas na nakikita natin na ginagamit sa mga sasakyan. Matagal ko na itong ginagamit itong Delo coolant na yan. So gagamit tayo ng 8mm na wrench para dun sa kanyang drain bolt. Yan, kung makikita nyo, meron tayong 8mm na socket wrench para mas mabilis nating mabuksan, at gagamit rin tayo ng close wrench para sa pagbi-bleed natin. Then gagamit din tayo ng Allen wrench. So yan lang yung mga kailangan nating tools. So unang-una, babaklasin natin yung nasa drain bolt at isusunod naman natin yung nasa bleeder. So, yung bleeder na yan, dapat naka-open yan. I-open natin ng konti para kapag nagsalin tayo ng coolant, maiwasan natin yung air pocket pag naglagay tayo ng coolant sa ating radiator. So, ito pala yung ating Allen wrench. Ilalagay lang natin muna dyan sa ating radiator cap. Then, i-drain natin yung ating drain bolt para sa ating coolant. So, ayun, makikita nyo yung maliit na 8mm na wrench. Ayan. So, ayan. Buksan natin para makita nyo. So, ayan, unti-unting may tumutulo na. So, dito, yung ginamit nating coolant dyan, yung RS8 na kulay blue. So, mas preferred kong gamitin yung Delo coolant. So, yan yung naging alternative lang nung nag-overheat yung ating motor kasi nakulangan siya ng coolant. So, ito, gumamit tayo ng coolant na RS8. So, yung bili natin dyan is 200 pesos. 1 liter na rin yung, yung coolant na yan. Kung gusto nyo mag-try ng ganyan na coolant, okay din yung performance. Pero, yan kasi is every 6 months na pwede na magpapalit ka. Unlike dun sa Delo coolant na nagamit ko, since ginamit ko pa siya noon sa aking Rouser NS200, 3 years yun na ginamit ko, never ako nagka-problema. At dito, luluwagan na natin yung kanyang drain bolt para tuloy-tuloy yung pagbaba ng kanyang coolant. At ngayon, luluwagan na natin yung kanyang radiator cap para bumaba na lahat yung kanyang coolant. So dito, makikita natin yung mismong coolant ay tutulo na lahat yan. So, kapag hindi nyo mapatulo, dyan yung, dyan nyo mismo bubuksan para matanggal nyo lahat. Ayan, no? Ayan. So, kailangan nating, kunin, pero hindi ko na makukuha yung iba kasi wala kasi tayong, funnel para maitutok natin dun sa mismong butas. So, bali yan, naghalo sila. Yung dati ko kasing nilagay dyan, yung Preston na kulay green. So, hindi kasi naging hiyang ng ating sniper yun. Nag-overheat. Ayan. So, isusunod naman natin na tanggalin yung kanyang reserve. So, kailangan nating tanggalin muna yung kanyang cap para mas mabilis siyang tumulo. So, yun yung ginamit natin, yung Preston. So, ang naging kasi doon, naging problema, naging kulang yung nailagay nating coolant sa kanya, kaya nag-overheat siya. So, hindi na tayo nakabili ng ganun na coolant kasi masyadong mahal. So, okay na okay naman tong Delo coolant. So, ito, ipa-flash natin yung naiiwang RS8 na coolant. So, ganito lang. Itong gamit natin na Delo coolant, yan pa yung natitirang coolant natin na ginamit natin before dito sa ating sniper. So, ayan, makikita naman natin na tumutulo na yung kulay green. Then, yan, kailangan nating magsalin pa. Ayan, makikita nyo dyan. Dapat palabasin natin yung green na kulay ng coolant. So, yan, medyo may halong blue pa kasi yan. Kaya, dapat magsalin pa tayo.
This time, para mas secure natin na bababa lahat yung coolant, i-close muna natin yung ating drain bolt. Then, magsasalin tayo ng coolant para maibaba niya lahat yung mga natitirang RS8 na coolant na nailagay natin. Okay lang na medyo maaksaya tayo sa paglalagay ng coolant kasi itong Delo coolant naman, mura lang siya. 165 pesos yung 1 litro niya. So, yan. Kahit sumobra-sobra yung paglalagay natin para at least lahat yung dating coolant na nandyan sa loob ay mai-flush natin lahat. Ayan. So, yan lang yung sobra natin na ginamit noon din natin dito sa ating sniper. Ito yung mismong bleeder. So, bali dyan, luluwagan muna natin ng konti lang para mabuksan niya yung mismong hangin. Diyan kasi lumalabas yung yung hangin kung meron siyang air pocket. Diyan tayo nagbi-bleed. So yan, ibalik muna natin yung tornilyo at dadagdagan pa natin yung kanyang coolant sa radiator para 100% na maipa-flush natin talaga yung natitirang coolant diyan sa loob ng radiator. Yan, natapos na tayong magsalin ng coolant. So dito makikita natin sa drain bolt, yan. Kailangan muna nating luwagan para pagka natanggal natin yan, ipa-flush niya lahat yung mga natitirang lumang coolant sa loob ng ating radiator o sa ating block. Kasi sa totoo lang mga ka-phantom, sa FB page makikita natin yung ibang sniper user doon ay nagkakaroon sila ng problema kapag nag-change coolant sila sa kanilang motor. Siguro hindi nila nakukuha yung tamang proseso kaya nagkakaroon sila ng pag-overheat sa kanilang unit. So, ang kailangan natin dito, dapat ma-drain natin ng mabuti yung ating coolant and kailangan nating i-bleed yung ating bleeder para kapag nagsalin tayo ng coolant, hindi magkakaroon ng air pocket. Kasi ang alam ng iba, kapag napuno na yung mismong radiator, hindi na yun bababa sa mismong block. So, yan. Kailangan lang nating higpitan ng saktuhan lang yung ating drain bolt para hindi ma-lost thread. At kapag gagawa kayo ng ganitong DIY, dapat yung makina ay nasa malamig na temperature. Huwag kayong maghigpit o magbubukas ng tornilyo dito sa part na yan kapag mainit. Kung gusto nyo rin gamitin tong ginagamit kong Delo coolant, ayan, ma-assure ko sa inyo na maganda talaga siya sa makina. Ayan. So yung natin, yung bleeder natin sa kabila, naka-open siya ng konti para dire-diretso yung yung pagbaba ng ating coolant. Ayan, makikita niyo yung pagsasalin natin dito. Dire-diretso lang siya, ayan. So, ayan, makikita natin na parang may bumubula. Yan yung sinasabi nating hangin. Yan yung nagiging mistake ng ibang sniper user. Kasi kapag hindi kasi naka-open yung bleeder dun sa kabila, kagad na mapupuno yan. Wala kasing hindi lumalabas yung hangin pag ganyan. So makikita natin diyan sa sa mismong radiator. Ayan. Kasi ako din nung unang first time kong nag-change coolant dito sa ating sniper. Ang alam ko pag napuno na, okay na. Yun pala, bumababa pa yan sa mismong radiator niya. Ayan, no. So makikita nyo, 'di ba? Dire-diretso lang yung pagbaba niya. So, dapat hindi lang yung radiator cap ang naka-open, pati din yung bleeder, dapat i-open nyo din siya ng konti. Ayan. So, kapag nararamdaman yung medyo okay na at wala nang bula yung pagsasalin nyo, pwede nyo na mamayang i-close yung bleeder. Pero dyan, dire-diretso ko pa rin lagyan para okay na okay. Ayan siya, oh. Diba? Then, check natin dito sa may bleeder. So, makikita natin may lumalabas na dyan. So, i-close muna natin. Yan. Tamang higpit lang muna. So, pagka nahigpitan nyo, magsalin tayo ulit dito sa kanyang radiator. So, maglagay ulit tayo.
So, dapat kapag ka maglagay tayo dyan, dapat medyo pisil-pisilin din natin yung hose. So, lagyan muna natin. So, kapag ka, gusto nyo talagang matutunan yung ganitong proseso, panoorin nyo lang tong ginawa ko step by step. Ayan. Pisil-pisilin nyo lang. Makikita nyo medyo meron pa siyang air pocket, no? Medyo may hangin pang lumalabas. So, kailangan nyo lang pisil-pisilin yung mismong mga hose para maiwasan nyo yung pag-overheat. Kasi yan talaga yung nagiging problema natin dito sa ating Sniper 155, yung kanyang radiator na super cute. Yan. Mas okay yung radiator ng Sniper V1 tsaka V2 na medyo makapal. Ito kasi super cute lang talaga. Ang nipis. Ayan. So, makikita nyo, unti-unti bumababa yung coolant. Maglalagay ulit tayo. Tiyagaan nyo lang sa paglalagay kasi talagang ganyan talaga para natin, para ma-perfect natin yung pagsasalin natin. Kasi talaga, yung sukat niyan, nasa 570 ml yung radiator plus yung reserve. Pagka nasa 500 na yung nailagay nyo, in the following day, maglalagay ulit kayo sa mismong radiator kasi yun talaga yung standard niya. So, ayan, chine-check natin yung bleeder kung may hangin pa. So, okay naman na. Ayan. So, makikita natin yung mismong coolant. Ayan, may konting bula-bula pa siya. Pero mawawala din yan kapag pinaandar nyo siya. Pero dito, hindi ko pa siya pinaandar kasi syempre, bumababa pa kasi yung coolant. Ganyan. Matakaw sa coolant kahit ganyan lang kaliit yung radiator niya. Yan, mga nasa na siguro yung naisasalin natin, nasa 500 na. Pero tignan nyo, kumakain pa rin siya. So, makikita natin dito. Ayan, bubuksan lang natin. Ayan, di ba? Pero wala nang bula yan. Okay na siya. So, ang kailangan lang natin diyan is i-maintain natin yung pagpisil-pisil natin sa hose. Ayan. Double check ko lang para makita natin. Wala na talaga. Okay na yan. So, balik tayo ulit dito sa ating radiator. Check natin. Then, yun. Maglagay ulit tayo. So, yan. Pisil-pisilin muna natin yung hose. So, kapag napisil na yan, makikita naman natin dito yung coolant natin. Hindi na masyadong nagbabawas. Medyo okay na yan. Kapag ganyan na hindi na masyadong bumababa, pwede nyo na siyang takpan. Sa pagtatakip dito, makita natin dyan, napakadaming rubber. So, yan. Kamay-kamayin muna bago nyo higpitan dun sa Allen wrench. Kasi itong radiator cap na yan, hindi nyo talaga may higpitan ng todo yan pag wala kayong tools na gagamitin. Ayan, Then, hintayin nyo na dapat mailak nyong mabuti yan. Kasi meron siyang parang teeth sa gilid niya. Ayan. Kapag hindi nyo kasi naisarado ng mabuti, lalabas din yung coolant pagka uminit. Ayan. Dapat mailak nyong mabuti. Okay. So, yan. Okay na. At syempre, wag nyong kalimutang lagyan itong reserve. So, dyan sa reserve, makikita natin meron siyang low tsaka full. So, maglalagay lang tayo ng sakto. Pwede rin nating isagad sa full, pwede rin hindi. Pwede rin between full and low. Depende sa inyo kung mas prefer nyo. Pero sa akin, mas prefer ko yung medyo nakadikit lang sa full. Hindi ko siya minax talaga. Ayan. Ganyan lang siya. Okay na yan. So, kapag nararamdaman yung bumababa yung mismong level niya, pwede naman kayo magdagdag yan. Then, check nyo din yung mismong radiator kung nagbabawas. So, ayan. Ibalik na natin yung kanyang cap para matesting na natin.
Kailangan lang natin siyang i-start ng 5 to 10 minutes para yung coolant na nailagay natin ay magsisirculate siya sa loob ng block natin. Then after that, kailangan din natin siyang i-check ulit yung check natin yung radiator. Then kailangan din nating magsalin ulit. So i-check natin kung nagbawas ba siya o hindi. So ito na. Check na natin yung ganyang radiator. So dapat yung natin dito, pagbubukas natin dito, dapat medyo pahingayin din natin ng mga 15 to 20 minutes para hindi bubulwak yung mismong coolant na nailagay natin. Ayan. So dapat sa pag-open natin yan, nakita nyo bumulwak siya. So medyo mainit pa. Pero okay lang naman yung natin, yung pag-open natin. Normal lang naman. So ayan. Check natin. Diyan. So ayan no. Diba hindi siya nagbawas. Okay siya. Sana may natutunan kayo sa aking video for today. At kung nagustuhan nyo yung aking video, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.